Magandang hapon sa lahat. Ako si Catherine Mendoza at ang aking partner ay si Feliz Pangandoyon. Ngayon tatalakayin natin ang Aralin 5, Impormal na Sektor tungkol sa mga batas, programa at patakarang pang-ekonomiya kaugnay sa informal na sektor. Republic Act 8425, ang batas na ito ay kilala din bilang Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997. Ito ay nilagdaan noong December 11, 1997 at formal na pinapatupad noong Hunyo 3, 1998. Itinatadhana ng batas na ito ang pagkilala sa informal na sektor bilang isa sa mga disadvantaged sektor ng lipunang Pilipino na nangangailangan ng tulong sa pamahalaan sa aspektong panlipunan, pang-ekonomiko, pamamahala at magiging ekolohikal. Binuo ang National Anti-Poverty Commission or NAPC, isang ahensya na nag-coordinate ng mga programa at nagbibigay ng payo upang mapabuti ang buhay ng mga nasa informal na sektor. Isang mahalagang bahagi ng batas na ito ay ang Social Reform Agenda or SRA na may layuning tulungan ang mga mahihirap at nasa laylayan na sektor tulad ng magsasaka, mangingisda, formal na manggagawa, overseas Filipino workers or OFWs, kababaihan, kabataan at estudyante, mga bata, may kapansanan, katutubong Pilipino, NGOs at kooperatiba. Republic Act 9710. Ang batas na ito ay nilagdaan noong Agosto 14, 2009 at kinilala bilang Magna Carta of Women. Ayon sa batas na ito, ang National Commission on the Role of Filipino Women or NCRFW ay naging Philippine Commission on Women or PCW. Ito ay isa na batas bilang pandagdigang pagkikiisa ng ating bansa para sa layunin ng United Nations para sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Kumikilala ito sa ambag at kakayahan ng kababaihan para itaguyod ang pambansang kaunlaran. Halimbawa, dahil maraming kababaihan ang nagtatrabaho sa informal na sektor tulad ng nagtitinda sa kali o nagtatrabaho sa bahay, ang batas na ito ay tumutulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay benepisyo sa kalusugan at pataas na sahod. Sa madaling sabi, ang Republic Act 9710 ay tungkol sa pagbibigay ng pantay na karapatan at oportunidad sa mga kababaihan sa larangan ng trabaho, edukasyon, politika at serbisyong panlipunan. Presidential Decree 442 o kilala bilang Philippine Labor Code. Ito ang pangunahing batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Naisa batas ito noong Mayo 1, 1974 at sumasaklaw sa lahat ng tungkol sa empleyo, sahod, benepisyo at kondisyon sa trabaho. Ang batas na ito ay nagbibigay ng espesyal na protection sa ilang uri ng mga manggagawa tulad ng industrial homeworkers, kasambahay, batang manggagawa at kababaihan. Ayon sa Book 2 titled ng Labor Code, kailangan magbigay ang mga employer ng mga training program upang mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawa. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon sila ng mas magandang oportunidad sa trabaho at mas mataas na kita. Republic Act 7796 o kilala bilang Technical Education and Skills Development Act of 1994. Ito ay naisa batas noong Agosto 25, 1994 upang mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Hinihikayat nito ang iba't uring sektor, mga industriya, manggagawa, lokal na pamahalaan at vocational schools na magtulungan upang mapaunlad ang kasanayan ng mga Pilipino para sa mas maraming oportunidad sa trabaho. Pamamagitan ng batas na ito, nabuo ang Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, isang ahensya ng gobyerno na nagbigay ng technical at vocational education
upang matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng mas magandang trabaho. Mahalaga ito dahil tinutulungan ang mga Pilipino na matuto ng bagong kasanayan para sa trabaho, sinusuportahan ang mga industriya sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga manggagawa at nagbibigay ng libreng o abot kayang vocational training. Republic Act 8282, kilala bilang Social Security Act of 1997. Pinalalakas nito ang Social Security System upang protektahan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng nagbibigay tulong pinansyal sa panahon ng sakit, kapansanan, panganganak, pagdiretiro at pagkamatay. Ang sakop ng batas na ito ay ang mga empleyado sa pribadong sektor, self-employed at informal na manggagawa. So paano ito gumagana? Ang mga miyembro ay nag-aambag ng bahagi ng kanilang kita, ang mga employer ay nag-aambag din para sa kanilang empleyado. Ang self-employed at informal na manggagawa ay nagbabayad ng sariling kontribusyon. Ang mga kontribusyon ay napupunta sa pondo na maaaring magamit ng mga miyembro kapag kinakailangan. Mga benepisyo ng SSS or Social Security System: sickness benefit, tulong pinansyal kapag may sakit; disability benefit, suporta para sa mga may kapansanan; maternity benefit, pinansyal na tulong para sa mga ina; retirement benefit, pondo para sa mga nagretiro; death and funeral benefit, tulong sa pamilya na namatay; unemployment benefit, tulong sa nawala ng trabaho. Bakit ito mahalaga? Seguridad sa pananalapi ng manggagawa at pamilya, proteksyon laban sa pagkawala ng kita dahil sa sakit o pagdiretiro, at siguradong may pensyon at benepisyo matapos ang mga taong pagtatrabaho. Ano ang SSS or Social Security System? Ito ay isang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na nagbibigay ng benepisyong panlipunan sa mga manggagawa sa pribadong sektor at informal na sektor. Ito ay tinatayo upang matiyak na ang mga manggagawa at kanilang pamilya ay may tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan tulad ng sakit, kapansanan, panganganak, pagdiretiro at pagkamatay. Republic Act 7875. Ito ay naging batas noong Pebrero 7, 1995 at kinikilala bilang National Health Insurance Act of 1995. Sa pamamagitan nito ay naitatag ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na naglalayong makapagkalooban ang lahat ng mga mamamayang Pilipino ng isang maayos at sistematikong kasiguruduhang pangkalusugan. Nakapaloob sa programang ito na ang pamahalaan ay magkakaloob ng subsidy sa mga mamamayang na walang sapat na kakayahang pinansyal sa oras na sila ay magkaroon ng pangangailangang medikal at pangkalusugan. Ang batas na ito ay nagtatag ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, isang programang naglalayong bigyan ng maayos at abot-kayang healthcare services ang lahat ng Pilipino. Sa pamamagitan nito, may subsidy or financial assistance mula sa gobyerno para sa mga walang kakayahang magbayad ng hospital bills, medical procedures, at operations. Layunin nitong matiyak na kahit ang mahihirap ay may access to proper medical care. Maliban pa sa mga nabanggit na batas, may iba pang ipinatutupad para sa mga partikular na sektor ng manggagawang Pilipino, tulad ng Magna Carta for Small Farmers, Republic Act 7607, Magna Carta for Small Enterprises, Republic Act 6977, at Barangay Microbusiness Enterprises Act, Republic Act 9178. Samantala, ang sumusunod ay ilan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga mamamayan na bumubuo sa informal na sektor. Dole Integrated Livelihood Program or DILP. Ang programang ito ay pinatutupad ng Department of Labor and Employment na nauukol sa pangkabuhayan, pangkaunlaran sa pamamagitan ng mga pagsasanay ng mga mamamayan, partikular na para sa mga self-employed at walang sapat na hanapbuhay.
Ito ay programa ng DOLE na nagbibigay ng skills training and financial assistance sa mga self-employed at unemployed individuals upang makapagsimula ng sariling negosyo. Layunin nitong mapalakas ang livelihood o kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong business skills at pagbibigay ng starting capital or puhunan sa mga nais na magnegosyo. Self-Employment Assistance Kaunlaran Program or SEAKE. Isa sa mga pangkabuhayang programa ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na nagbibigay ng mga gawain at pagsasanay upang mapaunlad ng mga mahihirap na pamilya ang kanilang mga kasanayan at makapagsimula ng sariling negosyong pangkabuhayan at pagtatayo ng mga samahang panipunan na maaaring magpautang sa mga kasapi gaya ng Self-Employment Kaunlaran Associations or SKs. Ito ay isang programa ng DSWD na tumutulong sa low-income families sa pamamagitan ng SEAKE. Ang mga benepisyaryo ay binibigyan ng entrepreneurship training and interest-free loans upang matulungan silang magsimula ng sariling negosyo. Bukod dito, hinihikayat din ang pagtatayo ng mga community organizations na maaaring magpautang sa mga miyembro upang mas mapadali ang pag-unlad ng kanilang small businesses o maliliit na negosyo. Integrated Services for Livelihood Advancement of the Fisher Folks or ISLA. Ang proyektong ito ay para sa mga munisipalidad o bayan na ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda. Tinutulungan ng pamahalaan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pagsasanay upang mas mapaghusay pa nila ang kanilang hanapbuhay. Maliban pa rito, nagtatayo ng mga training center para sa mga mangingisda at kanilang pamilya upang sanayin sa iba pang alternatibong mga gawaing pangkabuhayan na maaari nilang pagkunan ng karagdagang kita. Ang programang ito ay para sa mga fishermen or mangingisda sa iba't ibang bayan at munisipalidad. Layunin nitong matulungan silang mapaunlad ang kanilang hanapbuhay sa pamamagitan ng skills, training, equipment assistance, and financial support. Bukod dito, may mga training centers ding itinayo para sa kanila at sa kanilang pamilya upang magkaroon sila ng alternative sources of income. Cash for Work Program or CWP. Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na kung saan sa ilalim nito ang mga biktima ng kalamidad o mga evacuee ay bibigyan ng kabayaran kapalit ng serbisyong kanilang isasagawa o pagtulong sa panahon ng rehabilitasyon at reconstruction ng mga nasalantang lugar. Ang programang ito ay ipinatutupad ng pamahalaan bilang pansamantala o alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan o kita ng mga taong nawala ng hanapbuhay dulot ng mga nabanggit na sitwasyon. Ito ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng temporary jobs o pansamantalang trabaho sa mga biktima ng natural disasters o other emergencies. Sa ilalim ng programang ito, binabayaran ang mga benepisyaryo kapalit ng kanilang serbisyo sa rehabilitation and reconstruction o pagsasaayos at pagpapatayo muli ng mga nasalantang lugar. Layunin nitong matulungan ang mga displaced workers habang tinutulungan din ang komunidad ng makabangon mula sa sakuna.